guys! Welcome to my vlog. So, it's me, Ma'am She. So, medyo matagal-tagal tayo walang upload kasi busy tayo ngayon sa mga buhay-buhay, no? So, working mom na kasi ako ngayon, kaya medyo tight na lang yung oras ko para sa pag-film and then sa pag-edit. But anyways, kaya nga pala ako nakapag-vlog today is rest day ko ngayon. So, may panahon tayo mag-film. At the same time, i-update ko kayo doon sa ginagamit ko ngayong health insurance. So, ngayon, ang ginagamit kong health insurance is ito po. Yan. Oops. HMI na po ang ginagamit ko ngayon kasi nakuha ko to is in-offer sa akin ng company na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Bali, ang requirements nito is kailangan regular ka dun sa company na pinagtatrabahuhan mo. And then, i-offer nila sa'yo to kung gusto mo kumuha or hindi. Hindi naman siya pwersahan na pagkuha, i-offer naman nila sa ito. So ako, syempre, na-experience ko na kung paano yung gumamit ng mga health card before. So, ginrab ko na lang din yung pagkakataon at saka walang kahirap-hirap na pag-a-apply. So, dito nga pala sa health insurance ko na to is nagbabayad lang ako na 158 point something. So, i-round off na natin siya. Gawin na natin 159 per cut-off. So, sa loob ng buwan, so dalawang beses ako kinakaltasan dun sa sweldo ko. So, around 318 pesos lang ang isang buwan ko, guys. So, 318 pesos lang, di ba? Napaka-affordable na nun kumpara doon sa ginagamit ko before. Kasi nga, before is naman talaga, kumbaga parang self-employed ganon ang pagpa-file ko before kay Maxicare. But ito kasi, kay HMI, walang kahirap-hirap. So, mag-fill up lang ako ng form and then bahala na yung company na magpa-approve kay HMI. So, ganun lang siya. But anyways, pagdating naman dun sa service ni HMI, wala naman naging problema. So, simula na naging member ako dito kay HMI, wala akong naging problema sa kanya, sa check-up, sa pagpapa-approve ko ng aking check-up, mga laboratories, and etc. No? And then, ang laman nga pala na itong card na to is 85,000 pesos. So, yung 85,000 pesos na yun, isang taon yun na laman ng card ko. So, after a year, mag-renew siya ng panibagong contract and then another 85. So, kumbaga, kung hindi ko siya nagamit before, yung 85,000 pesos. So, pagdating ng panibagong year, ano na po yung clear na siya. Hindi siya dadagdag sa panibagong 85,000. So, nag-guess niyo po ba? For example, yung year na to, nagamit ko lang sa kanya is 5,000 pesos. So, may natitira pa akong 80,000 pesos. Eh, biglang nagtapos na yung kontrata. So, yung natitira po nun is wala na. Mag-clear na siya. Magiging panibagong laman na niya, which is yung maximum limit ko na 85. So, hindi siya dumadagdag. Basta yearly, 85 lang po talaga ng 85. So, ganun siya. And with regards naman dun sa pagpapa-approve, kung mahirap siya, so hindi naman po siya mahirap magpa-approve kay HMI. So, lahat naman ng pinagawa ko is na, sabi ko kanina, na is na process naman ng maayos. So, wala akong binayaran sa kahit ano. Sobrang dami ko nang napagawa since nung nakuha ko itong card na to, no? Nakapagpa-pap smear na ako, ang dami ng mga check-ups, nakapagpa-general check-up. Actually, last month, nakapagpa-general check-up na nga ako. Napakadami ko talagang pinagawa as in lahat. Mga lipid profile na yan, mga thyroid test, no? Nakakapraning din kasi minsan pagka may nababalitaan tayo, kagaya kay Miles Ocampo, diba? So, after yung nabalitaan ko yon, nagpa-check up din ako ng thyroid, nagpa-ECG ako, actually, meron akong susunod na laboratories, which is yung to the ego. Hindi kasi pwede pa ngayon kasi by schedule, pero ipapagawa ko siya, prove na siya. Yun na nga lang, nag-iintay na nga lang ako ng scheduling. So, x-ray, ang dami-daming check-up. So, yan, lahat yan, wala akong binayaran, lahat yan approved talaga ni HMI. So, kung minsan nga lang, syempre sa hospital ka tayo magpapa-approve, no? Medyo syempre may proseso sila. Merong mga tao na nagpapa-approve din. So, kailangan talaga natin ng pasensya para pumila lang kahit mahaba, no? But kung gusto nyo na hindi na kayo pumila, kayo na mismo ang personal na magpa-approve kay HMI. Pwede naman yon. Mag-i-email na lang kayo sa kanila and then ipiprint yung email pag once na approve na and then
yun na ipapakita niyo sa hospital. So, ganun lang siya. But anyways, magandang pagkakaroon ng health insurance, no? So, kung i-compare mo yung 318 times 12, so 318 pesos nga yung per month ko. So, kung doon sa i-multiply natin siya sa 12 months is nasa around 3,816 lang siya. So, 3,816 kapalit ng health card na to na ang laman is 85,000 pesos, di ba? Yung kung sa dami ng pinagawa ko na to is not more than pa talaga sa 3,816, no, na presyo nitong card na to. Kaya kung may pagkakataon talaga na may mag-offer sa inyo at kilala nyo din naman yung nag-offer sa inyo ng health card, any health insurance, grab nyo po talaga kasi napakalaking tulong niya talaga sa atin. So, especially ngayon, sa panahon ngayon, ang dami nagkakasakit. So, yun nga. But anyways nga pala, regarding nga pala, or update ko kayo dun sa ginagamit ko before na MaxiCare. So, kay MaxiCare po kasi is, ako yung personal na nag-apply sa kanila, no? So, since tapos na yung kontrata ko sa kanila, nung natapos yung kontrata ko, hindi ko na siya nirenew kasi nga, pumasok na itong si HMI sa akin, which is mas affordable po talaga kasi siya. Kasi nga, dito is nasa 300 lang yung monthly ko compared doon kay MaxiCare na medyo may pricey po talaga kasi nga wala akong trabaho noon siguro kasi at saka individual kasi yung pag-a-apply, unlike dito naka-company siya, maramihan ng pagkuha, I guess ganon. So, but anyways, wala akong naging problema po kay MaxiCare before kahit sa pagpapa-approve doon sa kanila. Once na may ipapagawa ako, okay na okay po talaga sila. Yun nga lang pagdating sa pricing, siguro nga kasi talaga individual kasi yung pag-a-apply ko kaya medyo mahal compare kay dito kay GMI na in-apply siya ng company para sa akin at saka maramihan po kasi ang pagkuha ng health insurance ng company kaya siguro medyo mababa yung or less affordable itong si HMI. But pareho naman po kasi talaga silang maganda pagdating sa service. So, ayun, so sana makatulong sa inyo ang aking share ngayon at sana madagdagan pa itong mga vlog ko ng mga marami pa. So, ayun lang po, update ko na lang po ulit kayo. Salamat sa panonood. Bye!